Grabe, hindi ko mapigilang hindi umiyak mga kaibigan. Hindi maantig ang aking puso sa aking napanood patungkol sa yumaong senadora na si Miriam Defensor Santiago. At napagtanto ko na kaya pala tahimik si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng ingay ng kanyang mga kalaban. Ito ang nakakayak na payag ng yumaong senadora Miriam Defensor Santiago. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ating panoorin ang video na ito. It is time that the Marcos and Aurora Romualdez brought leadership to our country. If I die before I finish my 6-year term, Senator Ferdinand Marcos Jr. will be able to fit that bill. Kaya palitan natin ang gobyerno. Habang ganito ang sistema natin, wala tayong magagawa. Magkakaroon lang tayo ng maraming mga kalaban sa politika na sisiraan at sisiraan ang taong gusto magreforma. Kaya kung gusto mo maging presidente ng Pilipinas, kailangan may integrity ka. Pero tingnan mo ngayon ang ating politika. Sabi ng batas, huwag kang magkampanya kung hindi mag-umpisa ang official campaign period. Ang lahat ng presidentiables, but these people have already flouted the laws before they became president. Hindi pa sila presidente, nilalabag ng batas. Kung may tinitingala ka na ambisyon mo o goal mo at kaya mo hilahin ang mga katabi mo na kumuha ng goal na yon ang leadership. It is time that the Marcos and Aurora Romualdez brought leadership to our country. If I die before I finish my 6-year term, Senator Ferdinand Marcos Jr. will be able to get that bill. Kaya tingnan mo kaming dalawa ni Bongbong. Hindi kahati kami. Kung sa North si Bongbong, dito ako sa South. Magandang gobyerno yon. Pag wala na ako, si Bongbong naman. Sa panahong halos araw-araw ay bumabatikos, naninira at gumagawa ng kontrobersiya laban sa ating Pangulo, na nanatiling tahimik at matatag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang kanyang mga kalaban ay tila hindi nauubusan ng paratang, paninira at panghusga. Patuloy ang Pangulo sa kanyang trabaho, walang reklamong binibitawan at higit sa lahat, walang salitang paninira laban sa kanyang mga kritiko. Ngunit bakit nga ba ganito ang kilos ng Pangulo? Isa sa mga sagot ay matagal nang ipinahayag ng isang dakilang mambabatas, ang yumaong senadora Miriam Defensor Santiago. At ito ang kanyang nakakayak na mensahe. If Bongbong becomes president. Noong 2016, pinili ni Miriam si Bongbong Marcos bilang kanyang running mate, isang desisyong ikinagulat ng marami. Pero matatag niyang pinanindigan. Sa harap ng batikos, ipinahayag niyang, if I do not survive my term as president, I am confident that the Philippines will be in good hands with Bongbong Marcos. Isa pa sa kanyang makapangyarihang pahayag ay nagpapaliwanag kung ano ang tunay na pumumuno. Kung tinitingala ka na ambisyon mo o goal mo at kaya mong hilahin ang mga katabi mo na kumuha ng goal na yun ang leadership. Ating pangpanoorin si Miriam. Kung may tinitingala ka na ambisyon mo o goal mo at kaya mo hilahin ang mga katabi mo na kumuha ng goal na yon ang leadership. It is time that the Marcos and Aurora Romualdez brought leadership to our country. If I die before I finish my 6-year term, Senator Ferdinand Marcos Jr. will be able to get that bill. Kaya tingnan mo kaming dalawa ni Bongbong. Hindi kahati kami. Kung sa North si Bongbong, dito ako sa South. Magandang gobyerno yon. Pag wala na ako, si Bongbong naman. Ayon kay Miriam, nakita niya ang ganitong uri ng pamumuno kay Bongbong Marcos. Ang kakayahang hindi lang mangarap para sa sarili, kundi ang akayin ng iba tungkol sa isang layunin. Ito ang pamumuno na tahimik ngunit epektibo. Bakit tahimik si Pangulong Marcos? Si Pangulong Marcos ay hindi pala sagot. Hindi siya naglalabas ng mga pasaring o insulto laban sa kanyang mga kalaban. Kahit nalantaran siyang nilalait, sinisiraan at binabato ng issue, naniniwala siyang ang leader na may dignidad ay hindi kailangang makipagsabayan sa mga sumisigaw at naninira. At tila kung ating ipaparaphrase ang mga sinasabi ni Miriam patungkol kay Bongbong Marcos, tila sinasabi niyang, naniniwala ako na mayroon siyang leadership. Hindi siya naninira kahit kailan.
kahit sa mga taong kumakalaban at sumisira sa kanya para lang sa sariling interes. Ang ganitong klase ng katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay indikasyon ng malalim ng pag-unawa sa tunay na layunin ng paglingkod, ang pag-angat ng bayan, hindi ng sarili. Sa Senado, sina Miriam at Bongbong ay magkaalyado. Magkatabi sila sa session hall, nagtutulungan sa mga batas tulad ng Freedom of Information Bill. Sa likod ng kamera, nakikita raw ni Miriam ang isang leader na tahimik ngunit determinado. Noong pumanaw siya noong Setyembre 2016, sinabi ni Marcos, "The world is less wise and less bright without Miriam." Pero ang mga salita at tiwalang iniwan niya ay patuloy na gumagabay sa Pangulo ngayon. Kaya pala tahimik ang ating Pangulo. Tahimik si Pangulong Marcos hindi dahil wala siyang sagot. Tahimik siya dahil ang kanyang pananaw ay mas mataas kaysa sa politika ng paninira. Ang kanyang liderato ay hindi nakasalalay sa mga sigawan, kundi sa tiwala ng mga taong katulad ni Miriam, mga taong nakakakita sa kanya bilang isang tunay na lider sa gitna ng paninira, pamumulitika at pang-aabuso ng kapangyarihan ng ilan. Naninindigan siya sa prinsipyo ng respeto, dignidad at serbisyo. At iyon ang tunay na leadership, ayon mismo kay Miriam Defensor Santiago. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Pedro 2 verse 23, na siya nang siya'y alipustain at hindi gumanti ng alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbanta, kundi pinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa matuwid na hukom. Sa gitna ng paninira, kaibigan, tahimik na nagtiwala ang ating Panginoon sa Ama. Hindi siya gumanti, hindi siya nakiusap sa tao para malinis ang kanyang pangalan, bagkus ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na matuwid at makatarungan. Sa parehong paraan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nanatiling tahimik sa kabila ng maingay na batikos ng kanyang mga kaaway. Bagamat hindi perpekto ang tao, ang prinsipyo ng hindi pagganti ng pamumuno sa pamagitan ng dignidad at pagtahimik sa gitna ng kasinungalingan ay isa ring pagninilay kung paano ang ating Panginoon mismo ay tumugon sa mga pagsubok. Ang tunay na leader, kaibigan, ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Katulad ng ating Panginoon, ang kanyang pananahimik ay hindi kahinaan, kundi lakas na nakaugat sa tiwala sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming tumahimik kapag kami inuusig at manalig na ikaw ang magtatanggol sa amin. Gaya mo, nawa'y maranasan namin ang kapayapaang nagmumula sa pananalig sa aming Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ang aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami, maging ang aming Pangulo at lahat ng mga leaders, mga mamamayang Pilipino at ang buong sambayanan, pati ang lahat ng mga tao sa mundo. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.